Ang pagkamatay nila Avellana, Broca at Bernal ay malaking kawalan sa industriya ng pelikula sa bansa. Ang mga kwento ay naging unimaginative at predictable. Ang pag-arte ng mga aktor at aktres ay mediocre o minsan naman ay overacting. Gasgas ang mga plot dahil paulit-ulit ang paggamit ng mga producers sa mga tried and tested na formulas at iniwasan nilang gumamit ng mga bago pa. Ayon sa librong Bakit Baligtad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino, may mga palatandaan daw na Pinoy action film ang pinapanood. Sumikat din noong panahong ito ang mga massacre films, mga pelikula tungkol sa mga krimen na base sa totoong buhay. Si Carlo J. Caparas ay nakagawa ng 12 massacre films sa loob ng 5 taon. Si Chris Aquino, bago naging Queen of All Media, ay tinagurian munang Massacre Queen dahil sa pagganap niya sa mga pelikulang The Visconde Massacre, Humanda Ka Mayor at The Elsa Castillo Story. May mga OFW films din sa panahong ito. Pinakasikat na dito marahil ang Flor Contemplacion Story na pinagbidahan ni Nora Honor. Come on, tell me, how did you kill the boy in Yamaka? I told you I did not kill anybody! 你也有敢你站来！你这样不要吵啊！Tell me, did you kill the boy in Yamaka? I did not kill anybody! Mga putang ina niyo! Sa mga love teams naman, sikat ang tambalang Juday Wawi at Jolina Marvin. Noong panahong din ito, dalawang kilalang TV networks ang nagkaroon ng production companies. Itinayo ang Star Cinema ng ABS-CBN noong 1993 at ang GMA Films noong 1995. Sa ilalim ng GMA Films ay ang critically acclaimed na Jose Rizal at Muro Ami na pinagbidahan ni Cesar Montano. Ito naman ang listahan ng mga award-winning actors and actresses noong panahong ito.